So yan, titestingin po natin. Lagyan lang natin ng palatandaan. So yan, saksak natin. So yan, nakasaksak na po yan. Hindi, nidikit-dikit lang natin. So yan na po, umiikot na. So ito yung number 1. And then ito yung number 2. And then ito yung number 3. So ayan na po siya. Hey, it's DJ. What that? It's number 1. So what's up mga igan? Muli andito na naman tayo. Siyempre una sa lahat, magpasalamat muna tayo sa Diyos sapagkat sa Kanya ang lahat ng bagay. So kung wala ang Diyos sa puso natin, wala tayo dito sa mundong ito. Kaya kapatid, baka pwede namang makahiling ng isang subscribe dyan. Ngayong araw ng mga puso, ngayon ay pizza 12 na. Ang oras ay 10:07 2025. So yan. So bali ang ituturo ko sa inyo sa video ito ay kung paano ba mag connect ng speed 123 sa ating i-repair na electric pan. So yan, huwag na natin patagalin. Simulan natin to. Let's go! Isang magandang hapon. Maliwalas na panahon, wala nang ulan. Meron man tayong isang i-check na electric pan kung anong sira nito. At ay wala na pala itong binaklas ko na pala to. So i-check natin yung bawat linya niya kung buhay pa siya. So buksan muna natin yung mga tornilyo. So yan, ang hirap buksan ng mga tornilyo. Pupukpukin na lang natin yan para tumikal. Ayan, nabibilog na siya pag pinipersa. Ayan, tanggalin muna natin, pukpukin muna natin to. So yan, nabuksan na po natin ating nilaghari. Ayan o, kasi hindi matagkal ang dalawang tornilyo na yan, kaya nilaghari ko. Ayan, i-check natin kung may pag-asa pa ba siya. So dikit yung niya, yung kanyang rotor, dikit. Yan, dikit to. Tingnan natin ito kung may pag-asa pa. So ayan, nabuksan na natin. Kinakalawang na yung rotor niya. Ganda pa naman ang ikot niya. Ayan, i-check natin ito. Mahanap pa natin yung kanyang mga linya. So ayan, bali ang ating wire ngayon na lumabas ay 6 lang. Dapat ito ay 8. So hahanapin natin yung dalawa kung saan nagtatago. So hindi ko napapakita sa inyo kung paano hanapin kasi matagal. So ikat na lang natin. So ayun mga igan, nakita natin yung putol dito sa ating starting. Ito yung isa, dalawa. Bali dalawa na putol yan. So dudugtungan muna natin yan, and then iayos natin yan. Kasi ito yung starting, ito yung ending ng ating starting yan. Ito naman yung ending ng running. So ito. So hindi makita. So ito yung ending ng running. Ito naman yung starting. And then dito yung starting ng starting. Dito yung ending. So yan. At ating hahanapin ang bawat trading yan. Ating ipakukunik-kunik siya. So yan, ang liit-liit. Ating pagdudugtungin yan. Kailangan linisin muna para atin siyang mahinangan. Kakaputol na po kasi. Yan o. Sana kapitan ng ating panghinang. Hindi nito pa yung isa. Yan o. Ang iksi kasi na natira. Naputol. Dito tayo nahihirapan magdugtong sa mga ganari. So yan, hinangan na natin. And then dudugtungan natin ng maliit na hibla. Dudugtungan natin dito. Dito. Dudugtong natin itong maliit na hiblang para magkaroon siya ng linya. So dalawa yan. So ito na mga igan. Bali 8 na siya.
Ayan po, samahan niyo ako ngayong kaarawan ng mga puso. Tayo na lang magkakasama, walang nagmamahal, sabi nga. Testirin natin itong running coil muna tayo. So yan, meron tayong reading na 190 ohms. So susulatan natin yan. Lalagyan natin ng palatandaan, marker, sabi nga. Itong ating running. Sulatan natin 190 ohms. So yan. And then yung kabila, lalagyan din natin. Ito. Yung kanyang running 190. Yun, pagkukunik natin yan mamaya. So next, itong isa. Butit nakita natin yung kanyang mga linya. So yan, itong pangalawa. Hanapin natin ang kanyang reading. So yan, 122 ohms. Sulatan natin 122 ohms. Then sa kabila 122 rin. So next, yan, lagyan lang natin ng marker para di tayo malito. So ito, pangatlo. So yan, mayroong reading siya na 60 ohms. Hindi tayo, 60 ohms naman. Medyo mababa tayo. 60. Yan, lagyan natin ng marker para hindi tayo malito. Pagkakabit natin mamaya, edi madali na mag-connect. And then yung last natin. Yan, may reading tayong 35 ohms. So yun, yung pinaka-last 35 ohms. Bumaba ng bumaba. And then yung isa. So yan ang ating may babahagi sa inyo ngayong araw na kaunting kaalaman, biyaya galing ng Diyos. Kasi kung hindi natin kilala si Lord, hindi natin ito magagawa. Kailangan huwag natin kakalimutan si Lord. So ayan na po, nilagyan na natin ng mga marker So yung pagkukunik naman yan, paano ba? Sabi mo kaibigan, paano na magkunik yan? So yan, papaliwanag ko muli. So ito na po yung ating ginawang munting diagram. So ipapaliwanag ko lang pong muli sa inyo, o ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano ba ang pagkunik ng kanya-kanyang mga linya. So ito na po siya, ginawa na natin. So ang simula, ang una, dito po, yung pinakang ending ng ating running sa 190 ohms. So nagsimula tayo dito sa starting ng running. Kukunik natin dito sa starting ng starting. So pagkukunikin natin yan, yung 35 ohms, kuhanin natin yung 35 ohms, ikukunik natin sa starting ng 60 ohms. So yan. And then ito yung starting, ito yung ending ng ating starting coil. And then ikukunik naman natin dito sa starting ng starting. So pinagsama natin yung ending ng 60 ohms at ikinunik natin dito sa 120 ohms. So ito na ang kanyang out.
ito yung ending ng kanyang starting coil. So dito, ito yung pinakang capacitor na niya. So dito capacitor lang. So dito sa taas lagay tayo ng pinakang thermal fuse. So bali ito na po ang kanyang pinakang linya niya. So line 1, line 2. So kaya yan. Yan po ang kanyang pormahan. So pag saksak na natin yan sa kuryente, ito na po, dito na po yan dadaloy. Kumbaga, pag iniun natin ito, dito yan, halimbawa ito ang switch natin, number 1. So yan ang gagana. Ito lang siya, kumbaga dito sa dalawa, wala yan. Naka-out lang siya. Naka-off dito. And then, pag iniun naman natin to at dito naman natin isi-switch. So, ito lang ang gagana, number 2. Doon naman sa taas, wala yan. Hindi ang gagana. Kasi naka-off siya dito. So, pag inilipat naman natin dito sa 3, so, wala naman yung power, dalawa na yun. Kasi, kumbaga, dito siya dumadaloy sa pinakang anong yan. Yan. Dito lang siya dadaloy. Pero naka-off yan. Kumbaga dito lang siya dadaloy. Ito lang ang gagana niya. Yan. Kaya pag in-switch natin yan, yun lang ang gagana dyan. Kasi ito, naka-off eh. So yun lamang po. At sa ating munting paliwanag. So yan, kailangan masaya tayo. Huwag tayong maging seryoso sa buhay. Kailangan sumaya tayo. Kahit tayo ay maraming problema. So, sabi nga ni Kuya Freddy, tawanan mo yung problema. Lalo't ngayon, malapit ng Valentine's Day. Wala tayong ilalabas na chick. Sabi nga. Kasi wala naman talagang nagmamahal. Sana all mayroon. Pero wala talaga. Single parent tayo ngayon, matagal na. So yan, at simulan natin mag-connect yan, yung ating pinaliwanag. So yan, hindi ko na pinahaba. Kumbaga, pinag-connect na natin yan. So yan, tulad ng paliwanag ko sa inyo kanina, pinagsama na natin ng 190 at saka 35 ohms. And then yung 35 at saka 60 ohms, pinagsama na natin. At saka 122 ohms saka 60 ohms. So yan, katulad ng paniliwanag ko kanina na yan ang kanyang linya. So dito yung pinakang fuse nya, thermal fuse. Ito yung capacitor. So yan na po, atin ang lalagyan siya ng kanyang mga wiring. At para atin na siyang matesting mamaya pagkatapos. So yan, stay lang po kayo. Huwag po kayong mainip. At siyempre po, wag na po kayong mahiya. Mag-subscribe dyan at mag-like and share. Kaya nyo pong magugustuhan itong ating kung inyo pong mapusuan itong ating nire-repair na electric pan stator winding. So siguro maging pamagat natin ito, paano ba ang mag-connect ng electric pan na speed 1, 2, 3. So yan, may pagkakamali pala tayo kanina. Ito pala ang number 1 at itong number 2, tama ito. Ito ang number 3 sa pinakamababang reading, yung 35. Hindi dito 60, dito 122. So yan pala yung tamang koneksyon. So i-correct ko lang po yung pagkakamali ko kanina. Tanggalan natin yung kanyang nakatag. So dito natin i-connect yung linya ng capacitor. So kailangan linisin muna yan. Hindi pulupot natin ganun. Dapat mahaba ang kanyang lagpas. And then dito, capacitor and then thermal fuse. Linisin muna natin. Huwag lang kukunik yan. And then itap natin din yung thermal fuse. So nasa na. Ito yung ating thermal fuse. So bago natin lagyan ng thermal fuse, lagyan muna natin ng cover ito.
haba-haba. Pero meron siyang cover. So kailangan ang napaka-importante po nitong ating thermal fuse na inilalagay. Kasi iwas yan po na mag-shorted. Ang una-una pong maapektuhan yan ay ang thermal fuse. So yan po ang trabaho ng thermal fuse. So kumbaga iwas sunog. Kaysa dun sa walang thermal fuse na iwas na mag-init yan. Ayan na po, yan na po yung nagsisimula ng init ng kanyang motor. At posible pa na masunog at magkasunog. So kakaibahan lang pag may thermal fuse ka, ito ang unang maapektuhan. Siya muna ang unang masisira o siyan. Diyan dadaloy muna ang kuryente. So magsa-shutdown ng makina kasi sira na ito. Yan ang trabaho ng thermal fuse. Kaya napakalaking bagay niyan. And then dito natin ilalagay yung kanyang AC cord. Ay yung kanyang line 1 dito sa thermal fuse. So yan lang po ang pagkukulit niyan. So yan ang trabaho niyan. Thermal fuse. Hingin natin. Hinang muna natin. So yan, hindi ko na po papakita yung mga iba pa. Yung speed na 1, 2, 3. So dito lang muna po tayo sa thermal fuse. So okay muna po yan. So yan, lalagyan natin ng linya. So yan, hindi ko na papakita kung paano ko inihilang. So pinaliwanag ko na rin sa inyo lahat. So ito na po. Bali, ito na yung number 3 kulay red. And then kulay black ay number 2. At number 1, itong kulay white. And then lagyan natin ng spaghetti tube. So yan, suka tayo ng ilan yan. 1, 2, 3, 4, 5 pa. So inatalihan natin. So okay lang ito, ingat-ingat lang. Dahil sobrang hirap ito pag naputulan ng isang himla na naman. Kailangan siguraduhin na walang mapuputol doon sa ilalim na yun, yung ating mga susuotan na yan. So yun ang sikip po ng ating susuotan ng panali. So yan, tatalian lang natin. So yan, malapit na matapos tayo. Yan yung pinakalas, ilalak na natin dyan. So yan, last na ito. Ilalak na natin. Nakaba yung ating tali. Kanina kapos. So ngayon, sobra naman. Naambo na naman. Mag-auwi ka na. Sinamulan na naman kasi ng ipit ko. Okay, testerin na natin. So yan, testerin na natin. Hanapin natin yung capacity niya, yung resistance niya. So yan, 486, 465, 460. So yan ang tamang koneksyon niya. So may testingin natin ang actual. Papaikutin na natin. So salpak lang muna natin din pang samantala. Kung alin ang tamang lakas niya. Lagyan natin takip. So lagyan natin ng tornilyo para matestingin natin yan. Yung maiksi lang dapat. So yan, titestingin po natin. Lagyan lang natin ng palatandaan kung siya ay gagana. So yan, saksak na natin. So yan, nakasaksak na po yan. Hindi, nidikit-dikit lang natin. So yan na po, umiikot na. Yung number 3. So yan na po. Yung kanyang ikot. So ito yung number 1. And then ito yung number 2. And then ito yung number 3.
So ayan na po siya. Yung kanyang koneksyon. So tanggalan natin. At baka tayo mag-round. So yun lamang po. Ano po yung may natutunan kayo sa ating naisalbang motor. So yan, medyo magulo na sa aking shop. Magulo na. At nagkagulo na talaga ang aking mga gagamitan. So yun lamang po at maraming salamat sa inyong lahat. So thank you at pinagkalooban tayo ni Lord ng kaalaman upang ito ay ating maisalba itong isang electric pan na to na ating nirepair. So yun po, sana po yun yung nagustuhan yung ating nirepair na isang electric pan. At inabot tayo ng gabi, inabot na tayo ng alas 7 na. So yan, at may nagkakantahan sa aking kapitbahay. So yan, malapit na ang Valentine's. So papuso naman po sa aking repair na isang electric pan. Pa-share at pa-like, subscribe at pindot na rin po ang notification bell. Lagi kayong update sa ating mga video i-upload. So yun lang po at maraming salamat. God bless you all. Thank you for watching.